sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan. Ako po ay narito ngayon para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako'y nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaloob ng ating nakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris Gym tayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, San Fernando, Pampanga, Barangay Columbus Gym, naman sa Kasiguran, Sorsogon. At sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Liluan, Cebu, Barangay Macabog Gym, Ormoc City, 3K Sports, Sincam, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Ticayas, Dipolog City, Barangay Santo Niño Gym, Coronel City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, diyan sa Barangay Cobon Gym, Vico City, Toril Gym, Davao City, Barangay La Pilipina Gym, Tagum City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na paglulunsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Marahil maraming tatanong sa inyo bakit naman tayo sa ganitong panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako po nagpapasalamat na ako'y naunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na mayroong magpapanibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin nauunawaan sa pasimula. Ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam. Ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng aking mahakbangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad nung ako ay nasa pasimula pa lang ng ating paglilingkod, ministry, ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling. At naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyon yon hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging evangelista ko sa mga panahong yon sa aking denominasyon. Hanggang humantong sa panahon na parang lahat ibibigay na nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi inaasang pagkakataon ay kinuha ako ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema at to make the story short, humantong ako sa hitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod kapag sa aking kalooban niyo. Pero may kapangyarihan humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban. Nalaman kong siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawa ang dakilang Ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may pribilegyo sa aking denominasyon ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya
inusik at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsumukan na yun ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang Ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsumukan yun na anumang ang gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi napinag ang aking pangako ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban. Ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. Sariling bansa niya na wala na po akong among tao. Wala na akong leader na tao. Kundi ang leader ko ay ang dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. At nakita ninyo sa loob ng mga ilang dekada, itinamahala sa akin ng dakilang Ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakop natin ang buong sanlibutan, at ang kanyang mga pangako ay naging may katuparan nang sinabi niya gagawin kitang measurement o standard ng kaligtasan at katulan sa buong sanlibutan, na pinadala niya ako at ang mensahe ko nga, nakita niyo from A to Z of salvation, ay napasa inyo na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang taong sumunod sa kanyang kalooban na hindi mababali ang kanyang pangakong susunod anuman ang kapagsubukan na ilalakad sa kanyang harapan. Ako po'y nagtagumpay sa bagay na iyon. Nung tayo'y naging matagumpay na at nakita ko na exponentially pwede nang lumago ang bansang kaharian, isa na itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution, financial revolution, at revolution of excellence na siyang kabahagihanan ng mga trabaho o ng mga gawain ng dakilang Amang ipinadala niya sa atin dito sa lupa hanggang sa tayo ay naging mature. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon natin gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Kaya, nang nakita ng mamayan, kala natin yun ang maging katapusan, glorification, hihintayin ko na lang ang glorification period na darating sa aking buhay, at habang wala pa yun, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry, at ang aking saganan akin, ako ay pupunta na lang sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalagong mga gawain, habang ako ay naghihintay sa takdang panahon ng glorification. Hindi ko alam na mayroong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, pasimula ito sa Hawaii, noong 2018 hanggang sa kasalukuyan, nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagbulay-bulay ko na sinabi na naman sa akin, huwag ko nang alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay isa ng matibay matibay na kaharian ng Diyos na hindi na makikinag magpakailanman. Kuparan ang kanyang sinabing, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Sinabi niya yan na ay tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, na kahit pa ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa kanya.